Ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang manunubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon.
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa nakapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay sa iyo'y iniuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya naming ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal ko, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano'y siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama, at yan si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatan tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak.
Nang ang bitag ay nawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa. Alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala, na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malalakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa araw na ito, kapaloob pa rin po ng Oktaba ng Pasko. Hindi po tapos ang Pasko. Nagsisimula pa lang po tayo. Baka nag-iisip po dyan na para makatakas sa mga inaanak, sabing, next year ka na lang bumalik, tapos na Pasko. Sorry ha, pero nagsisimula pa lang tayo. Aga nating sinimulan, maaga din nating tinapos. Nagsisimula pa lang tayo sa paglalakbay natin ng panahon ng Kapaskuhan. At sa araw ding ito ay pinagninilayan naman natin ang Niños Inocentes. Ano ba ang makukuha nating kwento at aral dito? May kita natin sa kwento ng mga Niños Inocentes. Ano ang epekto ng tao o ng isang tao nagahaman sa kapangyarihan?
Si Herodes, gahaman sa kapangyarihan. Kaya kung babalikan natin ang kwento ho ng Ebanghelyo ho ni San Mateo, nung dumating ang mga pantas sa Jerusalem at sinabing, nasaan yung bagong panganak na hari ng mga Hudyo? Ang nakita ni Herodes ay isang banta, isang tao na aagaw sa pwesto niya, isang taong magpapatalsik sa kanya sa kapangyarihan. Pero anong pwede niyang gawin para manatili sa kapangyarihan? Eliminate the competition. Kaya sinabi niya sa mga pantas, sige, puntahan ninyo. Pero pag nahanap na niyo siya, balikan niyo ako, sabihan ninyo ako. Para daw kuno ay makapagbigay parangal din siya. Pero sa totoo lang, at sa nagpahayag din ng mga anghel sa pantas na wag nang bumalik ng Jerusalem, dahil may banta si Herodes sa batang Jesus. Uhaw sa kapangyarihan. At maganda rin nung tignan bilang Kristiyano na ang taong uhaw sa kapangyarihan, wala siyang pakialam kung may matapakan siyang iba, kung may masira man siyang iba, kung may buhay na may mawala dahil sa kanya. Basta siya, manatili lang sa itaas. Kaya maganda rin para sa ating mga Kristiyano, hindi lang siguro dahil siya ay isang hari o nasa itaas. Pero tayo din ba bilang Kristiyano, how do we deal with these same stories in life? Do we treat each other as competition? Pagalingan, pataasan ng ere, at pagpatingin mo'y nauungasan ka na at naunahan ka na, sisiraan mo ang kapwa mo para ikaw pa rin ang nasa itaas. Ikaw pa rin ang makapangyarihan. Ikaw pa rin ang leader ng barangay ninyo o ng puok ninyo. Minsan ganon. To remain in power, I will destroy my competition. Bakit? Dahil gusto niyang manatili sa itaas. Sa kanya ang kapangyarihan. Sa kanya ang kasikatan. Pero minsan, itong ganitong pag-iisip, kahit sa mga small organizations, nananatili yan. Kahit sa mga maliliit na grupo, may ganun pa din. Kayo mga group of friends, ikaw yung bida, ikaw yung star. Tapos may isa, naku, nakakaangat sa'yo. Gagawa mo ng chismis kahit sarili mong kaibigan. Imbis na matuwa sa kapwa mo, sisiraan mo ang pati kaibigan mo para ikaw pa rin ang star. Ikaw pa rin ang apple of the eye. And dear friends, the story of Niños Inocentes, nakapaloob sa kwento ng Pasko, ay nagpapaalala sa atin that the story of Christmas is a troubling story. Pero sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga suliranin na kinaharap, dahil nandoon si Jesus, walang imposible. Sa kabila ng kaguluhan, dahil nandoon si Jesus, naging magandang kwento pa rin siya para sa atin. At ganoon din sa buhay natin. Minsan, magulo ang ating paglalakbay. Para'y naiingayan na tayo sa mundo at naguguluhan sa ating buhay. Pero dahil nandoon si Jesus, no matter how troubling our story may be,
there is always that light of hope. Dahil ang kapanganakan ni Jesus ang nagbibigay sa atin at nagpapaalala sa atin na ang pag-asa ay mula sa Diyos. Si Jesus ang pag-asa natin. Si Jesus ang liwanag natin sa kabila ng kadiliman ng mundo ngayon. Kaya magandang paalala sa atin ang kwentong ito ng Niños Inocentes, na sana bilang mga Kristiyano, huwag nating naisin ang kapahamakan ng iba para makaangat lamang tayo. Pag may nakikita kang taong umaangat, kahit sarili mong kaibigan, be happy for them. Pag may nakita isang taong umaasenso sa buhay, huwag kang mainggit, huwag mong siraan, huwag mong chismisan. Be happy for them. Yun ang laman ng isang taong hindi sakim o uhaw sa kapangyarihan. Kasi kaya niya maging masaya sa tagumpay ng kapwa niya. Kaya niya maging masaya pag may taong umaangat kasama niya. Sa iba din naman, pag natingin mo may umaangat na tao, wag mo din namang siraan. Gusto mo, para ikaw din, dito tayo lahat sa baba. Di ba? Pilipino, tawag natin doon, di ba? Crab mentality. Walang aangat, sabay-sabay tayong nasa baba. Pag may umaangat din, let's be inspired by their success. Para tayo din ay maging inspired na to make our own success stories. Power, fame, pag nasa utak, yun ang hinahabol natin. Kaya nagiging sakim, kaya nagiging ganid sa kapangyarihan at pwesto. Pero kung paglilingkod ang nasa isip, iba na ang kwento. Sa tingin nyo, kung si Herodes hindi competition ang inisip, kundi nakita niya na may isang hari na parating at naintindihan niya ang propesiya, imbis na pagbantaan niya o hanapin ang bata at tignan bilang isang banta sa kanya, siguro mas matutuwa pa siya. Iba sana ang resulta at kwento kung ang isip ni Herodes ay tungkol sa paglilingkod. Sayang, no? Sayang hindi niya nakita yon. Nabulag si Herodes sa kapangyarihan at pagiging hari. Tayo po sanang mga Kristiyano ay tumingin sa halimbawa ni Jesus Nazareno, ang halimbawa ng paglilingkod, ang halimbawa ng pagpapakumbaba. Ang Diyos na nagkatawang tao, nagpakumbaba, iniubos ang sarili para iligtas tayong lahat. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal na mga kapatid, isinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan, ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol at ang kalalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Ang ating itugon sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami,
o Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, o Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, o Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, o Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin na walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, o Panginoon. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ay sangkatang pastor na patungo sa Belen, may dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdudulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili, aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa tubig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi pa raw. Ranggol na lubhang kaalumakit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa tukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
Alexis Deo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa nakapagsalita para ang iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang ibig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko